Ang cute! Take a moment to appreciate the beauty. Super quiet, no? Hindi siya masyadong pinupuntahan. Grabe, parang every corner dito is Instagrammable. Dati. It's another day, guys. Nandito kami ngayon still sa Hongdae and ang plan is pumunta ng Yongpyong. Pero bago yan, nandito kami sa CU. Meron sila dito parang ramen place. Ito, ramyeon place. Ramyeon place. So, mamimili ka ng mga noodles here and then pwede mo siyang gawin here. Ang cute, may dining table sila na parang noodles. Pwede na ako. Thank you. Ganda. Ang hindi ko alam, guys, is kung sapat na tong suot ko sa lamig sa labas. Pero naka-warmer. Naka-dalawang medyas. Naka-warmer sa taas. Jacket. Tapos eto. Tinapon mo yung... Another day, another slide. Wow. Tingnan nyo naman. Balot na balot. Ang gulo pa ng bonnet natin. Yeah. Welcome back. Welcome to another video. Today, andito pa rin tayo sa Hongdae, pero ang balak namin is pumunta ng Yongpyong Hanok Village. So, sasakay kami ng train and then ang i-expect mo doon sa Yongpyong, may mga old village dito sa Korea. And then merong mga okay na cafe. So, tatry namin yun. Tapos babalik kami kagad ng afternoon. Grabe yung lamig sa labas. Malamig kahapon, mas malamig ngayon ng 10 times. Kaya naman pala sobrang lamig. Alas 9 pa lang, -1 na ang temperature. Para tayong nasa ice age na pala. Ay pakiramdam ng hotdog na nasa freezer. Ito pala yun. Pero pag pumasok ka naman sa mga train station, sa mga coffee shop, convenience store, may heater sila. So yun yung technique. Pag di mo na kaya, pumasok ka na kung anong establishment. May heater naman daw. Ang cute! Residential area pala to. Kaya bawal mag-ingay. Ang cute niya. Mas kitchen. Tapos may mountain sa likod. Wow! Ito pala, nag-bench coat tayo. Labanan natin si Kuya. Ang ganda naman dito. Tapos wala, residential siya. Tapos wala yung mga tao. Nasaan yung mga tao? Ang cute. Totoo bang bahay ito? May nakatira kaya? Nakalagay residential pero ang tahimik. Para siyang rest house lang siguro. Oh my God, the mountains. Let's take a moment to appreciate
The beauty. The beauty. Ay! The beauty and the chaos. Ay! Ay! Ganda dito maglakad-lakad. Oh my. And then there's cafe yata ito. May mga upuan. Libot-libot lang. Ayan. So guys, nandito na tayo ngayon sa Yunpyong Hanok Village. Ito yung parang neighborhood, residential. Actually, private to. Pero pwede namang pumasok and maglakad-lakad. Bawal lang mag-ingay daw. May mga signs. Bawal tayong gumawa ng any noise. So, dito, may mga old houses. Hindi ko alam kung tunay siyang old, pero actually mukha siyang bago. Yung style niya lang, yung mga traditional Korean house. May mga mountains sa likod, sa background. And ang ganda ng landscape dito. Ko alam kung nabibigyan ng justice ng camera eh. Pero ang ganda niya in person and super quiet, no. Hindi siya masyadong pinupuntahan ng mga tao. Tapos meron daw ditong cafe, one-on-one cafe na 11 AM pa nagbubukas. It's only 10:30. Meron pa tayong 30 minutes na iintayin. So itong Yunpyong, medyo malayo siya sa Hongdae. Mga 40 minutes na travel. Dali lang naman siya puntahan, hindi naman siya ganun kalayo. So kung may time na pumunta kayo dito, maganda kung medyo tanghali na para ma-experience nyo din yung sikat na cafe na nandito mismo sa residential area na to. Grabe, parang every corner dito is Instagrammable. Ang hirap magsalita kasi sobrang lamig, putang. Ay, sorry. Sobrang lamig. Namamahid na yung aking labi. Yung aking articulators. Articulators! Grabe ba yung lamig ba? -1. Alas 10, magkatanghali na eh. Ganito pa kalamig. Yung kamay ko hindi ko na maramdaman. Huwag niyo akong gagayahin na hindi kayo nag-trench coat or puffer jacket. Mas maganda kung naka-puffer jacket. Tapos may dalang gloves pag ganito kalamig ang sitwasyon. Meron rin palang nag-handbook dito. Mga Pilipino. Usually na pumunta dito ng turista. Mga Pinoy. Meron din pala dito museum. Yunpyong History Hanok Museum. Iba pa yung tayo sa taas. Pero parang gusto ko hintayin. Kasi sarado, baka may pila. So, hindi naman siya. Saan ito nga? Dito guys sa Yunpyong, meron ditong spot na or yung isang building na meron siyang parang 4 floors and kada floor may cafe overlooking sa Yunpyong Hanok Village. Kaya marami yung gustong makakuha ng spot na nandun sa bintana. So ngayon nakapila kami. It's 10:45, 48. 11 AM pa magbubukas yung isang coffee shop dito na merong view. Hintayin na lang namin kasi ilang minutes na lang naman. It's his last day today. Last day in Seoul. Andito na tayo sa may... Ito yung nasa 4th floor, di ba? Nasa 4th ba tayo? Sa 3rd? Nasa 3rd yata. Ito yung view niya, oh. Ito yung seating nila. Naka-Indian. Ganda. Amazing. Medyo pricey yung mga coffee nila dito pala. Double the price. Normally kasi 7,000. Dito 14,000.
Bolognese. Parang bolognese. Or may Dolce jam. Ano ba isa? Gusto ko ito. Gucci. rice cakes. Pabalik na kami guys ng accommodation. Okay naman yung coffee nila. I mean, lahat naman ng coffee dito sa Korean. Walang time na na-disappoint ako because of coffee. Kahit yung mga nasa convenience store na coffee, yun nga lang, kung mahilig ka sa matamis, walang sugar yung mga coffee dito unless mag-ask ka ng may sugar. Nandito kami sa Old Ferry guys. Ito ay nirecommend ni Hazel King. Kung hindi nyo siya kilala, siya ang wow, akala mo naman sikat ako. Pero dito na siya nakatira sa Hongdae. Ay hindi. mali. Si Hazel King, dati siya nandito sa Hongdae yata, pero lumipat na siya ng place. Pero dito siya nakatira sa Seoul, Korea. Tapos favorite niya tong donut place na to. Ang Old Ferry Donut. So, i-try natin, no? Para 안녕하세요. Anong gagawin? Coconut. Coconut, pistachio, creme brulee. Yung creme brulee. Ang sarap. Sarap. Masarap din yung sweet pistachio. Ay, meron rin siyang palaman iyo. Cream cheese. Ayaw nga, no? May ko naman madidig lang. Wow. Itong pinaka the best. Yung tawag? Butter. Coconut. Sarap yung coconut. Second to my favorite, itong creme brulee. Marami pa silang flavor, pero siyempre hindi naman natin kayang i-try at once. So far, coconut and then ito. And one coconut.